nakakahiya akong nagawa, guys. Ang lapit ko sa Coromon Market. Nothing beats a cheap but tasty meal. Hello. Hi! Hello. Hi! From Australia. Cheers tayo. At nandito tayo sa Osaka. Naalala ko kung paano kami nag-meet ni Ari. Share ko sa inyo, guys, na scary experience kagabi. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, it's time for us to say goodbye for now, Tokyo. I'll see you again because today we are traveling to Osaka. Taas ng energy ko, nahiya ako sa mga dumaan. Bawasan ko. Osaka. So, we will take the bullet train, no? Mag-Shinkansen tayo from Tokyo to Osaka. So usually ang sakayan ng Shinkansen nasa Tokyo Station. So from my hotel, ayun lang ulit yung hotel ko. Hotel My Stays Ueno, Inaricho. Nasakay lang ako dito sa Inaricho Station, yung pinakamalapit na station. Tapos pupunta tayo sa Tokyo Station. Let's go! May na-discover ako na tip. Actually, yung nanggaling to sa isa sa mga nag-comment sa YouTube ko. Maraming salamat sa pag-comment mo. Hindi ko alam na may ganito. So sa Google pala may option na, for example, di ba may luggage ko na malaki? Merong option ng wheelchair accessible. So, yung i-recommend ni Google na ruta is yung may mga elevator. Kasi if hindi mo ititik yung wheelchair accessible, yung i-recommend ni Google yung fastest. So, kung for example, hindi ka naman nagmamadali, kasi for example, ito, chinek ko yung wheelchair accessible, mas tumagal ako. Kasi nga, hahanap si Google ng other way na may elevator, no? So, instead of 30 minutes, naging 45 minutes ang biyahe ko. But, hindi naman ako nagmamadali. Tsaka, mas importante sa akin na may elevator. Kasi nga, ang bigat ng luggage ko. Tapos, hindi pa ako pwede anong Tagalog no? Magbuhat. Hindi pa ako pwede magbuhat ng mga mabibigat, di ba? Nandito siya sa Google. For example, ito, nag-search ka na, tapos dadating na yung direction, yan. Dito pala, di ba, leave at modes, tas ito, kasi ang i-recommend ni Google best route, lagi siyang naka-best route, di ba? So, i-tick mo pala itong, pwede, kung ayaw mo maglakad, merong less walking, o least walking, few transfers, pero ito, wheelchair accessible. So, tinik ko siya. Ang amazing, lahat ng mga dinaanan ko, yung may elevator. Hindi ko alam to. Maraming salamat sa pagko-comment at sa pag-educate sa akin. At sa ating iba pang viewers na hindi rin nakakaalam, malaking tulong siya para sa mga senior citizen, yung mga naka-wheelchair. Kung hindi naman kayo masyadong focus sa time, for example, hindi naman kayo nagmamadali na may hinahabol kayo na tour, you can have that option, wheelchair accessible. Ang saya kasi, never ako nagbuhat. Never ako nagbuhat ng luggage ko. Puro lang ako naka-elevator. May walking lang, pero okay na ako sa walking. Okay guys, nakarating na tayo dito sa Tokyo Station. Actually, hindi pa ako bumibili ng Shinkansen tickets. Magbubuk pa lang ako ngayon kasi madali na kasi ngayon. Dati, pag nagja-Japan ako, bumibili na ako ng Shinkansen tickets before kasi kailangan mo pang i-redeem yung physical ticket, di ba? Pipila ka pa, ganun-ganon. Like, so, kailangan advance booking talaga. But, good thing ngayon, meron ng app called Clock na mas pinadali ang buhay, no? So ngayon, pag mag-book ka sa Clock, parang few minutes, marireceive mo na yung QR code. Tapos, QR code, yun na yung ticket mo. Hindi mo na kailangang ipa-exchange ng physical copy. So, mas pinadali na. So, hindi mo na ako nag-book kasi, napipressure kasi ako pag mag-book ka kasi ng Shinkansen, pipili ka ng oras, di ba? Tapos minsan napipressure ako na habulin yung train, gano'n. Tapos magmamadali ako, maliligaw-ligaw pa ako. So, sabi ko, mag-book ako pag nandun na ako sa station. So, let's go book para walang pressure. Ay sayang nung last November tsaka December 2025, kapag ginamit nyo yung discount code ko sa Shinkansen, meron kayong libre na Ikeben meal, yung parang bento meal. Limited time lang kasi yun eh. Tapos sa buong Philippines, dalawa lang kami na creator na ganon. Na pag ginamit mo yung code naming dalawa, magkakaroon kayo ng free Ikeben. It was a very special offer. And I'm so lucky na isa ako sa mga napili ni Clock para for that. Pero limited offer lang siya. Ngayon, even though you use my discount code, Marvin, Samako, Clock, wala na yata yung offer na yun. Sayang. But of course, you can still use my discount code pag nagbubook kayo ng mga Shinkansen, mga transportation sa Japan, sa hotel, tours and activities. Of course, makaka-discount pa rin naman kayo. Pero wait lang, magbubook lang ako guys. Kung wala pa kayong ticket, pwede kayo mag-book dito ng physical. Pero syempre, pipila pa kayo. Ayun no, haba ng pila. So,
Huwag na tayong pumila dyan. Meron namang... Okay, nag-search lang ako ng Tokyo to Osaka. Medyo mahal lang talaga ang Shinkansen o 5,000. Mahal talaga ang bullet train sa Japan, guys. Yun ang problema. Tapos ngayon is January 14. Ay, 15 pala. 15 ba ngayon? Yes, it's 15. January 15. Tapos pipili ka lang ng oras. Ngayon is 11:51. Ang next is, ayan, 12:24. Pwede naman para meron tayong mga 30 minutes. Bibili pa ako ng mga baon-baon eh. May 12:30 din. Gusto mo 12:30 na? Sige, kaya naman siguro ng 24. Ah, okay. Pag non-reserved, ayan, 5:04. Pero mag-reserve na tayo, guys, kasi matagal yung biyahe. So, pag reserved, ayan, 5:07. Ito kung gusto niyo ng parang premier, ganyan. 7.6, pero doon na ako sa ordinary. Tapos guys, pag na-book kayo, merong option na, for example, Mount Fuji side, ayan o. May extra bayad lang, 401. Oversized luggage, kung mas malaki yung luggage nyo, pwede kayong magpili dyan, window or aisle. Mag-window na lang ako. Maraming beses ko na kasi nakita si Mount Fuji, so okay na ako kahit hindi ko siya makita sa train ride na to. Pero if hindi nyo pa nakikita sa Mount Fuji or gusto nyo makita, ayan, pwede kayong mamili para sure na nasa side kayo ni Mount Fuji. Pero hopefully magpakita siya. Minsan kasi hindi nagpapakita si Mount Fuji, di ba? Ako rin i-recommend pag mag-Shinkansen kayo, pwede naman dito na kayo mismo sa train station mag-book. Pero kung super organized kayo at feeling niyo naman hindi kayo mali-late, gusto niyo may naka-schedule na kayo, hindi na kayo mag-iisip ng ticket, pwede namang mag-book kayo in advance. But for someone like me na madalas maligaw, like, ayoko na lang i-pressure yung sarili ko, di ba? In just 1 minute, na-receive ko na yung aking QR code. Ang bilis, di ba? Tokyo Station, tas ang baba, Shin Osaka. So, andyan na rin yung seat number ko, yung car number. Sige, pakita ko na nga sa inyo. Ito na, January, Tokyo Shin Osaka, car number 4, seat number 4A. So, ito yung QR code. So, yun guys, dito na yata to na sa, ayan, Shinkansen, JR Lines. Pasok na tayo dito. Or mag-ask na lang kaya ako. Sige, try natin. Baka naman gumana yung QR code. Ay, hindi. Hindi siya dito. Wait lang. Hindi yata to Shinkansen. JR line mo to. Hindi yata siya Shinkansen. May nakasunod kasi ba Shinkansen? Oh. Shinkansen. Pero trinay ko yung QR. Mali daw. Tapos nagtanong ako dun kay kuya staff. Sabi niya, over there. So, diretso pa natin. Hindi naman gagana yung QR code pag maling train, di ba? Ah, ito yata ito. Ah, ito to. Tokaido Sanyo Shinkansen. I-check ko na nga lang yung time to make sure na ayun, tama. So 12:24 tayo, Nozomi 365. You can confirm it to your booking. Ito. 12:24 kasi yun, Nozomi 365. So ito na yung tama. Please lang, wag mo akong ipahiya. Gumana ka, please. Oh my gosh. Ah, may lumalabas. Ay, ang galing. Oo nga, no? Nakalimutan ko rin. Lumalabas siya kasi dati, pipila ka pa para makuha mo yung physical ticket. Ngayon, i-scan mo na lang dun sa gate. Tapos ito na yung physical ticket mo. Galing, tara. So, anong platform? Car number? Anong platform, B? Is Nozomi 365. Ay, nag-iba na. Basta ito platform, track number 17, sabi niya. So, hanapin natin yung 17 dito. Ayun, 16, 17. So, akyat daw tayo dun. Hili na pala tayo ng pagkain kasi 12:03 na rin. Tapos ang biyahe, mga 2.5 to 3 hours. Pwede naman kumain pag Shinkansen, guys, yung ganun, bullet train. Pwedeng kumain sa loob. Meron mga convenience store dito or mga vending machine. Dapat pala bumili muna ako sa labas para masarap yung lunch natin. Yan yung mga vending machine. Guys, kulang tayo ng snack. Ano bang gusto nyo? Actually, masarap yung egg lang. Ito na lang egg tsaka tuna. Gusto nyo ba ng onigiri? Alam mo, tagal ko lang hindi nakakain ng onigiri. Parang nagbago na ako. Parang hindi na ako marunong tumingin sa pinanggalingan. Kasi nung nag-Japan ako lag, guys, puro lang ako onigiri, yung budget meal lang. Ito lang yung kinakain ko sa Japan, tapos magtitipid lang. Ngayon parang nagbago ka na, Marvin. Matuto kang tumingin kung saan ka nang galing. Mag-onigiri tayo. Gusto ko yung kimchi onigiri. Wala sa... Anong i-drinks natin? Smoothie. Gusto nyo ba magkape? Nagbabawas kasi ako ng kape ngayon.
Mild milk coffee. Ay, may mga bread din pala sila. Dessert. Hanap tayo na. Parang tsaa lang ako. Na-influence na ako ni Anson mag-tsaa. Balagi kasi nag-tsaa si Anson. Parang gusto ko na lang din mag-tea. Guys, dumating na yung train natin. Pasok lang tayo. Car number 10. Ay 11 to, pero sige, dito na lang ako sa kabila. Nakakahiya akong nagawa, guys. Di ba pumasok ako sa car number 10, tapos may nakaupo dun sa 10A. Sabi ko, excuse me, 10A. Tapos chinek niya yung ticket ko, sabi niya, nasa car number 4 ka. Car number 4 pala ako. Ito kasing una ko nakita yung 10. Car seat pala yun. Pinapaalis ko pa siya. So, ang gagawin ko ngayon, hindi na ako pwedeng lumabas kasi baka maiwanan ako ng Shinkansen. Dito na lang ako sa loob. Dilipat ako ng car. Excuse me, sorry. Thank you. Kasi pag lumabas pa ako, baka biglang magsara na yung pinto. Hindi na ako makapasok. Yung luggage ko, doon ka na lang inano sa car number 5 kasi meron doong lagayan ng mga luggage na for free. Dito sa car number 4 wala kasi. May ganito. Pero ito, kailangan mo siyang bayaran. Yung kaninang pinakita ko sa inyo na oversized bag, yung may extra bayad. So, okay lang. Balikan ko na lang yung luggage ko sa car number 5 mamaya. Pero nandito na tayo sa tama nating car. Number 10, letter A. 10A, window seat. Ating seat, guys. Siyempre, merong completions. Lagay ng food dito. Tapos, may mga sampayan dito ng coat. Ayan. Yung ganito. Pwede niyang isampay dyan. Tapos, kain muna tayo. Nagugutom na ako. Happy lunch. Cheers. Dati chika na naman. Dahil kong kwento. Dati na nag-Japan ako, magbubulit train ako. Di ba medyo mahal kasi talaga siya. Pinipili ko yung non-reserve. Kasi sobrang makukuripot ako. Sa magkanong difference, di ba? Parang 500 ba, 600 pesos yung difference. So nakukuripot ako. Pero ang hirap pala nung wala kang seat. Pwede kang pumunta dun sa non-reserve. Pero minsan napupuno din kasi dun. So, minsan standing ka. Okay na rin na i-try nyo ng may seat para hindi kayo papaalisin. Like, komportable kayo. No? Cheers. Tsaa tayo, guys. Na-influence ako talaga ni Anson na mag-tsaa, no? Kasi nga nag-acid reflux ako. Although may acid din naman ng tea. Pero I think it's healthier. And na-influence ako ni Anson na mas maging healthy kaysa nagkakapi-kapi ako. Si Ari naman na-influence ako mag-hiking. No? I need more good influencers. Good influencers. Good friends in my life. Okay, suminto siya sa Nagoya. So from Tokyo kasi itong Shinkansen. So from Tokyo, kung gusto niyo mag-Nagoya, pwede rin Shinkansen na. Tokyo, Nagoya. Nag-Nagoya tayo ng last year, no? Tapos Kyoto, and then Osaka. So kung gusto niyo mag-Shinkansen, pupunta sa mga lugar na to, pwede. Ayun, Nagoya. Ba't na hindi tayo bababa? Next time na lang ulit Nagoya. So yung big camera. So yun yung nagkikita-kita yung mga tour. Guys, nakarating na tayo dito sa Shin Osaka Station. Welcome to Osaka. Tapos mag-commute tayo going to our hotel. So 3 days ako dito sa Osaka. So mag-hotel tayo dito. Ang ating hotel is ito, pakita ko sa inyo. Sutetsu Grand Fresa, Osaka Namba. So chinek ko na yung saan ba yung back? Ayan. Chinek ko na yung direction. So 33 minutes lang naman siya. Sasakay tayo ng Midosoji line. Ito yung sikat na line pag nasa Osaka, no? Lagi nyo itong gagamitin, yung letter M. So mag-walk lang tayo to Shin Osaka Station. Bababa tayo sa Namba. Ayan, Namba Station. Mag-walk. So Tetsu Grand Fresa. Maganda yung Namba na area kasi malapit na yun sa Dotonbori, malapit sa mga train stations, malapit sa Red Line, Midosoji line. Pag mag-Osaka kayo, madalas nyo itong gagamitin na red line sa mga tourist spots. Pag magagaling kayo sa airport, actually mas nadadalian ako mag-commute
sa Osaka kaysa sa Tokyo. If galing kayo sa airport, for example, sasakay lang kayo nung Nankai Express, parang ganun, Airport Express. Tapos meron yan diretso hanggang Namba. Sa Namba, maglalakad na lang kayo kung nandun. Ito rin yung hotel nyo, for example, yung sa Tetsu Presa. First time ko check-in or mag-hotel dito sa Sutetsu Fresa, pero sobrang famous din to sa mga Pilipino. So sabi ko, okay, try ko nga bakit maraming mga Pilipino yung nagbo-book. Kasi nung chinek ko sa Klook, ang daming bookings. Sabi ko, ay, ang dami palang nagbo-book dito sa Sutetsu Fresa. So tara, commute muna tayo, guys. Hanapin natin yung letter M, Midosoji line. So I think kailangan nating ilagay yung papel na nakuha natin kanina para maka-exit. Tama ba? Ay, wait lang. Yes, yung QR code pala. Try natin yung QR. Ayun. So, QR na talaga. Pagpasok ka ng Shinkansen QR code, exit ka ng Shinkansen QR code. Ang ginamit ko kasi pang exit is yung papel na lumabas kanina. Hindi siya gumana. Yun yung problema ko dati. Na pag ini-insert ko yung papel na yun, laging hindi ko magana kasi parang dalawang papel yung i-insert mo. Pero ngayon, hindi na kailangan ng papel, guys. I love it. Ano na lang, QR na lang talaga. Thank you for making our life easier. So, nakalabas na tayo ng Shinkansen. Pagkalabas nyo, syempre sa subway na tayo. Yung metro station na dito sa Osaka. Pupunta lang tayo sa Subway Midosoji line. Ayan, basa-basa lang kayo. Subway Midosoji line. Dito daw sa baba. Let's go down. So, ayan, basa-basa lang. Ayun, basta may arrow naman, sundan lang natin. Midosoji line, letter M. Let's go. Okay, nakarating na tayo sa metro. Osaka Metro, Shin Osaka Station ng Midosoji line, yung red line. Gagamitin ko pa rin yung iCoca Core, yung IC card. Kahit saan sa Japan to, gagana siya. Maraming types of IC card, no? Pag sa Tokyo kayo bumili, ang ibibigay nila sa'yo, Suica. Pero ito kasi dito ko to sa Osaka nabili. So, iCoca. Tapos nagagamit ko to kahit saan sa Japan. Sobrang brilliant ng ganong ginawa nila, no, na sobrang standardized na isang card lang magagamit mo sa buong bansa. Kasi hindi ka nabili ng bili or hindi. Alam mo yun, ang brillante ng apoy. May laman pa kayo yung IC ko. Ay, nakapasok naman tayo, may laman pa. Ayan, my favorite line in Osaka, Midosoji line. The red line. Basta tayo kung anong platform. So, ayan, pupunta tayo sa Namba. So, platform number 1 daw for Umeda. Ito, famous din, may Umeda Tower, diba? Namba, Tennoji. Tapos, number 2 is this one. Okay, number 1 tayo. Saan ang number 1? Dito? Ganun lang ulit. Kung gusto nyo i-double check, andito tayo sa Shin Osaka. Tapos may arrow naman na, no? So, ito yung mga pag-ista pa niya. Dito tayo mag-sub sa Umeda. Pag naka-bold siya, yun yung tamang direction. Pag naka-grayed out, ganito, hindi siya yung tamang direction. May arrow naman, no? Papunta daw dito, which is right. We're on the right platform. Okay, guys, nakarating na tayo sa Namba Station. Wait lang, exit lang tayo. Okay. Tapos, ito, pakita ko sa inyo. So, yung setting ng map ko, naka-wheelchair accessible pa rin. Yung pinakita ko kanina, no? Ayan. So, pag naka-wheelchair accessible kayo, yung exit na ibibigay ni Google, yung may elevator, sabi niya, exit via 2. So, mag-exit tayo sa number 2. Hopefully, may elevator, no? So, exit number 2. Naka-wheelchair accessible pa ako ngayon, pero kapag wala akong luggage, ibabalik ko yung setting ko sa best route. So, very helpful to sa may mga dala kayong luggage. Ngayon ko lang nalaman yun. Helpful to sa mga susunod na may luggage tayo. Dapat naka-wheelchair accessible. Pero pag wala namang luggage, kahit maghagdan, okay lang ako. Sobrang helpful talaga nung nagbigay ng tip ng wheelchair accessible. Kasi dito sa Namba Station, merong 20 na exits. Siyempre, minsan pag may luggage ako, tinatamad ako maghanap ng elevator kasi diba 20 exits yon. So, hahanapin mo saan ba yung elevator dito sa 20 na to, diba? So, minsan nilalaban ko na lang na bitbitin ko na lang yung luggage ko kasi nga tinatamad na ako hanapin yung elevator. But with this feature sa Google na wheelchair accessible, di na ako maghahanap. Alam na agad natin, di ba? Exit number 2.
So guys, yung exit number 2, tapos pumunta ako dito. Wala siyang elevator, pero may escalator naman. So laban na yan, papunta sa taas. Okay guys, pagka-exit ko dyan sa escalator, ito na pala yung Dotonbori, oh. Yung shopping street na sobrang may bubong. Tapos sa harap ko, ito yung malaking station ng Namba. Ayan. That's Namba. Namba 1. Oh my gosh, I'm back to Osaka. Nakakatuwa. Okay. Maglakad na tayo papunta sa ating hotel. Ayun pala. Namba Marui. Ayan, Kamakura Ramen. Parang budget ramen din yan dito sa Japan, guys. Let's go. Mag-walk tayo mga 10 minutes. Going to the hotel. Ayan, may Starbucks na dito. So, our hotel is located near this busy area of Dotonbori. Ang bango. Nagugutom na ako. Although kumain naman ako ng onigiri tsaka sandwich sa train. Pero breakfast ko na lang yun. Parang gusto ko ulit mag-lunch. Ang bango. We are back to the busy part of Osaka. Yan lang, daming stores. Lively, no? Lively yung area na to. Tsaka pag gabi masarap din maglakad-lakad dito. So may nakikita kang pagkain-kain ka lang. Pero yung pinaka-main na street doon sa kabila. Dito ako dumaan sa, hindi siya main street, pero busy din naman. Hi guys! Koromon Market! Ang lapit natin sa Koromon. Ay! Ang lapit ko lang matumba rin. Oh, wait lang, ayusin muna natin yung buhay natin. Ang lapit ko sa Koromon Market. So malapit tayo sa, ay ang ganda ng location. Malapit sa Koromon Market. Malapit sa Dotonbori, Namba. Ilaban natin to. Guys, finally nakarating tayo sa ating hotel. So Tetso Grand Fresa. Ito yung building niya. Let's go in! Kasi na ako kumain. Mag-Koromon Market muna tayo. Gusto mo? Gusto niyo ba Koromon Market? Or Dotonbori na? Si Koromon muna tayo para makakain tayo. Ay, ang laki ng lobby nila, ha? In fairness to them. Ayan, yes. Lobby. Check-in lang ako. Ay, self-check-in ba ito? English. Check-in. Okay, overseas. Okay, self-check-in yata. Galing guys, everything was self-check-in lang. Scan ka lang ng passport mo, tapos check mo lang yung booking mo, and then mabibigyan ka na ng room keys. Malalaman mo na rin yung room number mo. So, wala nang face-to-face interaction, no? Sa kiosk na lang, no? Robot na lang. Na-miss ko tuloy yung Australia. Yung sa Australia, may mga first interview pa nun. How's your day? Oh, what's your plan tonight? How long are you staying? Ah! May mga ganun-ganun pa sa Australia. Tapos may ano pa? Tapos may mga gagawin-gawin yung front desk. After, habang nagmumultitask sila, no? Habang naggagawin, parang, okay, so is it your first time here in Australia? Oh, welcome. Awesome. May mga ganun-ganun pa sa Australia, no? Parang ikaw gusto mo lang naman mag-check-in na, tayo mamaya na tayo mag-usap, pagod pa ako. Dito sa Japan, wala nang ganun, ha? Wala nang mga usap-usap, oo. At natatakot din yata sila makipag-usap. So, robot na lang, kiosk na lang. Pati sa APA Hotel sa Tokyo, self-check-in na lang din doon. So, very efficient. Fairness, nakakamiss din yung mga small talk sa Australia, no? Parang yung mga tao, mahilig sila makipag-usap. Parang, oh, wonderful, amazing, sweet. Oh, mag-elevator na tayo. Wala nang usap-usap sa front desk dito. Ang Japan, tuturuan kanya maging strong, independent princess. Pang introvert nga ang Japan, di ba? Wala masyadong interaction. Like, okay. Tapos meron dito silang mga free toiletries. So kung gusto mong kumuha na ng mga toothbrush mo, yan, lotion, moisture milk, face wash, coffee. Ayan, unlimited na yan dyan. Alam ko yung iniisip mo. Iniisip mo, kumuha ng madami tapos iti-take out mo sa Pilipinas. Kilala kita. Wag ganun na. Wag ganun. This is only for use here sa hotel. Kasi may mga towel. Ito yung mga bath powders. So, kung gusto mo maligo-ligo sa mga bathtub, meron na sila dito parang pambula-bula. Yung naiisip mo, wag ganun ha. Bawal yung ganyan. For hotel use lang yan. May morning buffet actually. Kung gusto niyo ma-experience sa kanilang morning buffet, 1,800. Not bad ha. 1,800 is only how much?
600, 700 pesos. Tapos meron na silang buffet. I'm not sure kung maganda yung buffet nila dito. Bukas pag dinamad ako mag-breakfast sa labas, try natin. This is the elevator. Akyat na tayo. Ayan, hindi ka makaka-akyat kung wala kang keycard. Guys, let's go in. Wow! Okay, cutesy. Ay, okay. Medyo mas maluwag siya kaysa dun sa Apa Hotel, ha? Ay, okay. Oo nga, mas maluwag siya kaysa nung sa mga pinagstayan ko sa Tokyo na Apa Hotel. Mas maluwag ng konti. So, okay, diretso room tour na tayo. Oh. Wala nang paligoy-ligoy pa. So, ito yung bed. Yan, good for two ito. Meron kang telepono dyan. Ito, may saksakan ka dito. And then, yung mga buttons. May konting chair ka dito kung gusto mo magpahinga-pahinga bago ka matulog. Ayan, may chair ka rin ba dito. Saksakan. Ay, I love it. Maraming saksakan. Gusto ko yan. Then, may mini table ka dito kung gusto mong kumain siguro or ayos-ayos ng itsura mo dito. Ilagay mo natin bag. Nasobrahan sa pagkaro, no? Nasobrahan sa pagkaro, may bag pa nag-room tour na. Okay, so, ayan. Ang cute. Gusto ko siya. Malinis tignan. Ayan, oh. May TV ka lang dito. Ano ba to cabinet? Ano siya? Wala. Wala siyang purpose. Hindi ko alam. Wala siyang purpose. And then, meron kang full-length mirror dito. Hi, guys. It's our fit for today. May slipper ka naman doon. Ano to? Okay, pangkamot kung nangangati ka. I mean, literally or figuratively. Only literally, ha? And then, ito, wala silang cabinet pero merong mga hanger. Sampay may mga coats mo dyan. And then you can... Oo nga, mas maluwag siya. Kasi nung last time, pag nilalagay ko yung maleta ko, ganun, parang hindi ko na siya wala na akong masyadong space. But dito, is ma-open mo siya. Pwede yung dalawang bag nyo. Ano meron dito? Ah, okay. So, ito yung tubig. Meron kang cutesy. Ang liit. Cutesy na fridge dito. Kung meron kang mga drinks na ilalagay or mga konting food. And then, of course, you have your own toilet and bath. Charan! Ayan. Siyempre, the very typical Japanese toilet bowl na meron na siyang bidet, wash, ganyan. Meron kang blower dito. And then may sink and of course your mini bathtub na meron na rin shower and the complete toiletries. Kung nakulangan ka, meron doon sa lobby. Nakita naman natin sa may lobby, di ba? Kuha ka lang doon ng mga anything that you need. This is the towel. And that's it. That's basically it. The room here in Sotetsu Freza Grand. Ano nga ba? Sotetsu Grand Freza. Bakit mura? So, yun siya, no? Sotetsu Grand Freza. So, 35,000 people na yung nag-book. Naka-New Year sale. Ba't hindi ko yung naabutan? Ayan. Ang taas ng rating. 2,000 na yung nag-rate pero 5/5. So, sobrang satisfied yung mga nagpupunta dito. Only 2,600. Ang mura naman nito. Nakakainis. Mas mahal yung nabook ko dito, guys. So, yan sa Tetso. Tapos, meron silang different types of room. Ayan. So, as of January 18 to 19, ito yung rate nila. 2,000 lang. Ang unfair. Pero wala pa yung breakfast. Kung may breakfast, 2,600. Ayan. Ay, pwede na kung dalawa kayo, no? Magkano lang nadagdag? 600. So, pag parang 300 pesos each lang kayo, may free breakfast na kayo. Ayan. May different types of room sila. Double room types. So, kung gusto mo ng 17 square meter, 17.7 kasi to. O dalawang bed, mas maluwag yan. Yung sa akin kasi is, ito lang yata, the typical economy room. 12 lang. Ito lang mura na tong 2,000, magkano? 2,600 plus tax. Siguro magiging 3,000 pesos ito. Mura na to kasi nabook ko yung sa akin 4,000 per night. Sa totoo, hindi ako nagjo-joke, guys. Hindi ako nagjo-joke. Nabook ko yung sa akin kasi nagbook ako nung December. December kasi is parang mataas yung demand, di ba? Maraming nagbo-book kasi holiday season. So, mataas yung presyo. Tapos after na ngayon, natapos na yung holiday, January na, nag-New Year sale sila, 3,000 pesos or 2,600 lang, no? Per night. Nakakainis. Bakit nag-book ako agad? Natatakot din kasi ako baka sobrang tumaas yung... Hindi mo kasi talaga masabi yung price ng hotel, no? Very unpredictable siya.
So natatakot ako baka pag hindi pa ako nag-book masyado siyang tumaas lalo. Pero ngayon naman, nagkaroon sila ng New Year sale. So you can always book your hotels on Klook, and of course, meron pa kayong 5% discount if you use my code Marvin. Sama ako. Klook! Wala tayong window. Let's see kung ano ang ating view. Sana maganda. Oh! We have the view of the stream. Diba? Ito yung tubig niya yung umaagos din dun sa may glycosine, no? Yan na ba yun? No? Papunta na yata yan dun. But this is our view, guys. At least meron tayong natural lights. Yan, naka-open ng slight yung bintana. Alam mo, ayun, dun na yung glycosine. Ayan, di ba yung yellow na yan, na parang Ferris wheel? Malapit na yun yung mga donkey, yung glycos. Ay, ang ganda ng location. Ayan na nga siya. Oh, yung crab. Okay guys, supposed to be, ang original plan ko talaga, 1 week ako sa Osaka, no? So, 3 nights ako dito sa Sotetsu, tas 3 nights ako na mag-hostel. Tas nung malapit na yung trip ko, may nakita ko na mura na flight from Osaka to Sapporo. Sabi ko, wala, parang gusto ko mag-Sapporo kasi parang 6,000 pesos lang, balikan na. Pero walang luggage. So, ang naisip ko, hindi ko na lang kinancel yung hostel ko. Kasi nakabook na ako ng hostel ko. Diba dito, hotel ako ng 3 days. Tapos nakabook ako ng hostel ng 3 nights. So, hindi ko na yung kinancel. Ang gagawin ko, yung mga luggage ko, iiwan ko dun sa hostel na nabook ko. Kasi mura lang naman yung hostel, mga 1,000 plus lang. Tapos magsasaporo ako ng hand carry. Alam mo yun? Para, so yun yung gagawin natin. Magsasaporo ako ng hand carry. Kasi nga, mahal kasi pag magla-luggage pa ako. Tsaka, few days lang din naman ako sa Sapporo. Parang 3 nights lang din ako doon. So sabi ko, sige, mag-hand carry na lang ako. So yun yung gagawin natin dito, guys. So yun, guys. Sinerch ko yung Dotonbori. So, 7-minute walk lang siya from the hotel. No? Isang diretso lang talaga. Ayan, no? Tapos, Koromon Market actually nandito lang din siya. So, parang 5-minute walk lang. So, ang ganda ng location of 7-minute walk to Dotonbori, 5-minute walk to Koromon Market. So, isa sa mga dalawang famous na spots sa Osaka. So, tara, ano ba? Magdo-Dotonbori ba tayo or Koromon? Parang gusto ko muna mag-Koromon, no? Koromon Market muna tayo para makakain tayo. Ito yung hallway ng hotel, guys. Maluwag. I love it. Gusto ko siya, guys. If mag-Osaka kayo, highly recommended ko to. No? Sotetsu Grand Fresa Osaka Namba. Kasi may iba pang mga Sotetsu Grand Fresa dito, no? But ito, located siya sa Osaka Namba. I love. Tara guys, lakad lang tayo papuntang Koromon Market. So 5-minute walk lang naman siya from the hotel. Parang Dotonbori na rin dyan. So today is January 15. Ayan, ang malamig din pala dito sa Osaka. Usually kasi mas malamig ang Tokyo kaysa Osaka. Kasi ang Tokyo is nasa mataas na lugar, no? Pero malamig din pala o 12. Tapos, mamayang gabi. Ayan. 11, 10. Okay. Mas malamig ng slight sa Tokyo ang gabi. Dito kasi nasa mga 9 lang. Sa Tokyo minsan nag 4 na, ganun. Pero malamig pa rin. Guys, Koromon Market. Let's go. Hala, bukas pa kaya? Alas 5 na kasi. Ay, alas 5 na ba? Ay, hindi pa pala. Almost. Wow, beef. You can take away. Saan tayo kakain, guys? Ano bang gusto nyong kainin? Meatballs. Ay, laki nito. Tempura, parang sarap ng tempura. Sige, wait, mag-check muna tayo. Ayan, matamis yung melon na yan. Favorite ko yung melon dito sa Japan. What are we gonna eat? Wagyu? Wow, ang laki ng crab. Ay, fish eel. Gusto ko ng fish eel. Ayun na, meron pa silang mga ano nga bang tawag dito? Ganyan o, mga sisi. Sisi yan sa oh. Ito may grocery dito. What are we gonna eat? Ay, meron dito magandang nagba-barbecue. Close na sila. Medyo may mga nagko-close na, no? So, it's currently 5:05 na pala.
505. Medyo yung ibang store pala sa Coromon Market, nagko-close siya ng mga hapon. Usually kasi kung dumadaan ako dito mga lunchtime, ganun, mas lively, mas bukas pa lahat. So iniisip ko kung dito ba ako kakain or sa Dotonbori na lang. Parang malungkot na kasi siya. Parang magsasara na yung mga stores. Okay guys, exit na lang tayo sa Coromon Market. Nakikita ko nag-ano na sila. Ayun, nagliligpit-ligpit na sila ng mga ano nila, paninda. So I-recommend kung magko-Coromon kayo like mga lunchtime, mas lively, mas as in open pa lahat ng tindahan. Punta na lang tayo sa Dotonbori. Doon na lang tayo maghanap ng kakainan. Doon may mga restaurants pa naman dito. Ramen, ganun. Okay guys, we're back dito sa busy area. Malapit sa Dotonbori. Daming tao. Hanap muna tayo ng kakainan. Ay, Matsuya. Matsuya na naman. Pahinga muna tayo. One of our favorites. Pero sige, pahinga muna tayo. Pahinga muna tayo sa mga Matsuya, Sukiya, Yoshinoya. But to be honest, yun talaga yung favorite ko dito na kainan dito sa Japan. Kasi nothing beats nothing beats a cheap but tasty meal. But right now, pahinga muna tayo. Kamakura. Sarap kaya itong Kamakura ramen. Pero I'm not sure kung ramen yung kinikrave ko tonight. What do you want? Gusto niyo ba mag-McDonald's? Hindi pa ako nagma-McDonald's for this Japan trip. Di ba? Gusto niyo ba? Ayun o, may McDo dun. Gusto niyo try natin? Or mag-local muna tayo? Sige, try natin. Nakaraming local na naman ako. Grabe kayo guys ha. Sa pang ilang day na ba natin sa Japan to? 7? 15. 6 minus 15. 9. Pang 9 days na natin, hindi pa ako nagmamakdo. Hindi ba nakaka-proud yun? Di ba pag nasa ibang bansa ka, magmamakdo ka on the 3rd day. On the 3rd day, kasi magkikrave ka na. Pero naka 9 days na ako. Masarap kaya sa McDo? Tabi ng McDo, merong famous na store. It's called 555 Horai. Mas pinipilahan siya. Ayun no. Tapos na-curious ako, bakit siya pinipilahan? Kasi ang mura pala nila, oh. Parang set meal na, 1.5 lang. So mga 500 din pala. Pero parang ang ay 970 lang yun, oh. Yung iba 970 lang, 980. Yung mga 400, almost 400 na. Wala pang 400, 370. Kaya pala pinipilahan siya. Kaso wala siyang wala siyang kainan. Saan natin kakainin yun? Ayan o, 555 Horai. Horai. Saan natin kakainin, no? Wala kasing table eh. Yan, may shake dito. Takoyaki. Yan, masasarap yung mga takoyaki nila dito. Meron ako mga Filipino friends na super hilig nila sa takoyaki. Sabi nila, super sarap daw ng takoyaki sa Japan. Pero kasi ako, I'm not a takoyaki person. So parang feeling ko, same lang sila ng lasa. Para sa akin, same lang sila ng lasa. Pero sabi ng mga friends ko na takoyaki enthusiast, masarap daw talaga ang takoyaki dito sa Japan. So pag nag-Japan kayo, try nyo, ha? ABC Mart. Almost same lang din sa Tokyo yata, no? 7. Or mas mura sa Osaka. Cute nito, oh. 8,990 lang. 30% off. New Balance 10,160. Naghahanap pala ako ng pagkain, no? ADHD, no? Mabilis ma-distract. Wait lang, pagkain pala yung hinahanap ko, tapos napunta ako sa sapatos. Wait lang. Nice to meet you. Hi, thank you. May mga Pilipino doon na pinapanood doon nila ako. Thank you po. Nice to see you. Saan na nga ba ako? Pagkain, no? Let's find pagkain. Alam mo, sa kakatagal ko maghanap ng kakainan, nawala na yung gutom ko. Alam mo yung lumipas na siya, parang sabi niya, iba na lang yung gawin natin. Nawala na yung gutom ko. Onitsuka, super famous sa Japan kasi mura daw dito. Yan, ang daming laging namimili dyan. Onitsuka Tiger. Hello! Hi! From Australia. Hi, from Australia ba? Oo. Hi, Social. Gusto ko bumalik doon. Uy, balik ka doon. Ah, sige. Sabihan mo kami. Sige, go. Invite ka namin.
Hi, Frennies! Good to see you again! The Glycosine, guys. Daming tao. Yan. Famous spot kasi ito, so ang dami nagpipicture. Hanap tayo ng magandang angle. Hi, Frennies! Famous spot. Daming tao. Guys, welcome back to Japan. Usually kasi marami nagpipicture dito. Ang favorite spot namin is sa baba. Check na natin. Eh, ang dami rin. Ang dami rin pala. Pero doon kami nagpipicture sa baba, guys, kasi para yung background mo. Ayan, kasi ang dami rin. Yan yung favorite spot namin dito. Para diretso yung background mo doon kay Kuya Glycosine. But ang dami rin palang tao. O, diba? Diba, na-distract na naman tayo? Sabi ko sa inyo, aabot tayo ng alas 10 ng gabi. Hindi tayo makakaharap ng kakainan. Kasi mabilis tayo ma-distract. Ay, wait lang. Yung favorite kong screen na yan. Yung favorite kong screen. Wait lang. Sali tayo. Nasaan yan? Bakit wala ako? Nasaan yung screen? Ayun. That's me. Hi, guys. O, solo. Ay, hindi tayo makapag-solo. Ay, nagwala na commercial na. Okay, dito sa Gigo. Yan, meron diyang screen na, minsan nagko-commercial siya, pero may mga times na yung camera nasa iyo. So, every time dumadaan ako dito, mandatory na mag-selfie tayo dyan sa screen na yan. Guys, ito yung mga takoyaki enthusiast, no? Grabe yung pumipila. Oh, ang haba ng pila para sa takoyaki. Pero again, hindi natin may kanya-kanya talaga tayong panlasa at may kanya-kanya tayong trip sa buhay. Yung iba like super favorite nila ang takoyaki, willing sila pumila. Pero ako, I'm just a sukiya. I'm just a beef bowl type of person. Pero na-miss ko na rin yung lasa ng takoyaki. Pero gusto ko ng totoong dinner. Guys, may Ichiran ramen dito. Malapit lang sa Glycosine, no? Ito. Pero mahaba yung pila. I don't think Ichiran ramen tayo. Naisip na ako nakakainin, guys. Yakiniku like. Kasi di ba parang binalak natin na kainin sa Tokyo. Kaso hindi ko siya nakain sa Tokyo. Okay, dito na lang sa Osaka. So may malapit lang. Ayun lang yung Dotonbori. Tumawid lang ako ng slide. Wala siyang ilaw. Dito sa may area na to, di ba usually pag pupunta tayo may Christmas lights yung mga puno-puno. Wala siyang Christmas lights. Why? So baka hindi siya whole year round, no? Whole year round or all year round? Parang all year round pala. Parang hindi siya all year round yung Christmas. Akala ko lagi yun meron dito. So guys, Yakiniku like, yan, may ganun. Like and subscribe. Tasty, quick value. Like a budget ano siya na Yakiniku. Masarap yung Yakiniku, diba, yung mga grilled na ganon. Samgyup, parang siyang samgyup or beef, ganon. Tara, pasok tayo. As usual, ganito ulit. May mga katabi lang ako dito. Place your order. So may mga set sila. Kaya ikaw na lang mamili kung anong set yung gusto mo, no? Meron silang value set. May premium. Parang gusto ko mag-premium. Custom. Pwede ka maggawa ng sarili mo. May wagyu din sila. Mas mahal ang wagyu syempre kasi premium siya for 4.8. Actually 5.2 nga kasi may tax yata eh. Kahit sa premium na lang siguro ako. Wagyu ribs, skirt steak, and order ko na guys, sabi niya light a fire while waiting. So while waiting daw mag-light na tayo ng fire. Dito may button on. Nag-on na ba yun? So kung gusto mo ng mas malaking fire, ganito mo. Long press ba? Instruction pala dito, dapat simultaneously mo i-press yung A tsaka B. So ito, A tsaka B para mag-open. Nasa yun. Tama ba? Mag-on ba siya? Yes, dumating na yung order natin. So may different types of beef lang sila nakaset, no? Tapos ito. Sige. Ito natin dito. Magluto tayo ng isa-isa. So ito manipis lang eh. So parang mabilis lang ito maluluto.
Kasi pwede nyo ma-adjust yung heat dito. Magdagdag kayo or magbawas. Dagdagan natin. Ito, magprito tayo ng sibuyas. Prito talaga, be. May mantika yan. Pag-soup muna tayo while waiting. Hindi siya kagaya ng gyokatsu na 3 seconds lang na naluluto. Yung yakiniku medyo mag-aantay ka ng slide. Or dapat pa lakasan ko yung apoy. While waiting, pwede ka nang mamili ng mga sauce mo dito. Tapos ilalagay mo dito sa saucer. So I think ito yung best seller nila. Ay, char lang. Pepper yata ito. Pepper. Yakiniku soy sauce, miso, and then soy sauce din ito. Red chili. Hey guys, let's go! Ito yung naluto natin. Sasaw natin dito. At mag-cheers tayo. Uy! Tumulo. Oh! I love it. Hindi siya like melts in your mouth level kasi hindi naman siya very premium na. Pero for its price, masarap na siya actually. Tsaka yung gusto ko yung sauce. Miso. Yung miso yung pinili ko. Miso sauce. Ang sarap ng sauce. May kimchi din pala. Kimchi. Ito yung manipis. I'm not sure if this is hindi siya tang, no? Kasi masyadong mahaba kung tang eh. Try natin kung ano to. Nasusunog na. Pabalik ka rin ko lang. Hala, sunog na to. Dapat nakafocus ka sa pagluluto. Kasi masusunog pag nasobrahan. Pwede na siguro to. Try naman natin yung parang hindi siya well done. Wasak ko lang yung apoy kasi masyadong umaapoy. Try natin yung not so well done na beef. Kung anong lasa niya. Pero parang well done pala. Sarap. Meron na sila mga drinking water. Kailangan mo lang maging observant. Ayun. May mga, ano na sila, gripo-gripo. May mga baso na dito. So, kung nauha ka, kuha ka lang ng water, just press it. Ayan. Guys, katapos na natin mag-dinner sa yakiniku like, no? Sarap. Well, hindi naman siya like melts in your mouth level. Kagaya nung na-try natin nung birthday ko sa Osaka, di ba? Ay, sa Tokyo. Na nag-try tayo ng wagyu na melts in your mouth level. Ito hindi naman siya ganong level, pero masarap naman. If you're on a budget, like less than 1,000 pesos, makakatry ka na. So, you can try that here in Japan, guys. Yakiniku like, if you're on a budget. Pero if may budget kayo, I recommend i-try yung mga totoong wagyu na, wow. Iba kasi yung feeling ng, nagme-melt talaga siya na super sarap. But, pwede namang start muna kayo ng yakiniku like. Tapos, sa next Japan trip nyo, yung mas mahal naman. Or depende sa inyo. Marami naman kayong pera. Like, try nyo both. Ay, ito na yung donkey, guys. Donkey. Ayan, last na Osaka ko. Dito ako bumili sa donkey na yan. Yung slipper ko na donkey. Yung cutie, yung blue. Ayan, dyan ko yan nabili. Ay, yung hotel pala namin nila. Yung hostel kung saan ko nakilala sila Ari. Dito yun sa Osaka. So, kung hindi nyo alam kung paano ko nakilala sila Ari, dito yan sa Osaka. Ay, na-share ko na ba kung paano kami nagkakilala ni Ari? Na-share ko na ba yun? Ang cute, guys, oh. Ang hilera sila. Sige, sakto. Total, bigla ko naalala. At nandito tayo sa Osaka. Naalala ko kung paano kami nag-meet ni Ari. So, nag-stay kami sa same na hostel. Tapos yung, di ba, sa hostel mga bunk bed yan. Yung bunk ko, medyo malapit siya sa bunk bed ni Ari. Gabi kami nagkakilala eh. Maliligo sana ako ng gabi for my bunk bed, kinuha ko lang yung towel, ganyan. Tapos
lalabas ako. Tapos paglabas ko, nakita ko si Ari nakatayo. Tapos alam mo yung aura ni Ari na nakasmile agad siya. Parang, tapos ang ano lang, parang friendly yung smile niya. Tapos hindi nag-smile din ako ganun. Pero hindi muna kami nag-usap. Like, nag-smile lang siya, tapos nag-smile lang ako ganun. Tapos di pumunta na ako sa parang common, sa public bath. So nag-bath na ako doon. Tapos mga after few minutes, dumating din si Ari doon sa public bath. Tapos iba talaga yung aura niya eh. Parang very friendly na aura, na very smiley. Tapos doon kami nagkakilala. Tapos di ba sa public bath mayroong mga onsen doon na hihilata ka. Tapos habang nakahilata kami, nag-uusap-usap lang kami about life, about taga saan ka, ganun. Tapos bigla na lang siya sabi na wala daw, kung may kasama daw ako. Sabi ko wala. Sabi niya kasama niya daw yung mga friends niya. Yun nga sila Pablo tsaka si 6ix9ine. Tapos sabi niya, if you want, sama ka sa amin. Tapos ayun, lumabas na kami nung gabi. ganun lang siya kabilis. Lumabas kami ng gabi, nag-Lawson kami, parang drink. Tapos the rest was history. After nun, sobrang nag-click yung personality. Minsan din kasi may mga tao na nakikilala ko pero hindi swak yung personality. Parang hindi kayo nagja-jive. Pero nung night na yun, nag-jive talaga yung personality namin. Tapos hanggang sinasabi niya na sa akin na magkukyoto sila kung gusto ko sumama, ganun lang siya kabilis na nangyari. Tapos until now, we're still friends, di ba? So yun lang yung isa sa mga memories na masasaya sa pagta-travel kapag yung may mga bigla-bigla ka na may meet. Tapos magka-jive kayo ng personality, okay kayo. So mas nagiging friends talaga kayo. Naalala ko kasi hindi naman ganun kalaki yung public bath doon sa hostel namin. Meron siyang onsen. Alam mo yung onsen na parang yung mainit na hihilata ka tapos magre-relax ka. Parang 6 persons lang yata yung kakasya doon sa onsen na yun, tsaka yung pwedeng maligo at the same time. Tapos ewan ko, sakto sa gabi na yun, hindi kasi sumama si Pablo tsaka si 6ix9ine kay Ari nung gabi na yun. So hindi ko alam na magfi-friend sila. So nagkaroon kami ng moment nung gabi na yun ni Ari na makapag-usap. Kaya sa kanilang tatlo, si Ari talaga yung pinaka naging close ko kasi siya yung una kong nakilala, siya yung nakausap ko ng matagal, tsaka siya yung pinaka magaling mag-English, di ba? So mas madali makipag-communicate and all that. Pero sa gabi na yon, dahil ang dami namin na pag-usapan, naging close agad kami. Based on nanlalaban naman ito, Louis Vuitton and Prada. Magkatabi pa sila. Parang bago lang ba to? Kasi parang inaayos pa siya eh. Or design talaga yan. Yung parang nakataklob sa kanyang ganon. Parang inaayos pa lang siya na building. Diba guys, doon tayo galing sa Dotonbori, ganon. Puro pala mga luxury brands dito, diba? Louis Vuitton, Prada, tapos dito naman Gucci. Oh. Hermes. Ginza yarn. No. Ano ba yung Daimaru? Ayun oh. Mall ba yun? Daimaru. Or hotel. May mga hotels din dito. Hotel Nikko Osaka. Hotel Nikko Osaka, sorry. Osaka. Yan, ganyan yung sura niya. Baka may mga nag-book dyan sa inyo guys. So I'm just trying to explore yung outside area ng Dotonbori. I'm not sure kung mga bago to or hindi ko lang napupuntahan before. Pero ang dami pala mga luxury brands dito. I-share ko sa inyo guys na scary experience kagabi. Di ba nasa Tokyo ako kagabi. So nagre-review ako ng vlog. Nanonood ako ng video kasi nga inedit na ng editor ko, di ba? Tapos nanonood ako ng video. Tapos biglang nag-i-stop yung video. Sabi ko, ano ba to? Tapos pinipress ko na naman yung spacebar para mag-resume yung pag-play, no? Tapos nag-stop siya. Ano ba to? Tapos stop siya ng stop. Tapos mga after 1 minute tinatry ko yung mousepad. Wala na akong control ng mousepad. Tapos kusang nagko-close yung mga browser ko. Tapos may mga nag-o-open ng bagong browser. Yung pala, someone was controlling my computer. Parang someone was trying to hack my PC. So sabi ko, shucks, ang unang instinct na ginawa ko is i-turn off ko yung PC, no? Kasi di ko alam kung anong gagawin ko kasi nga nawala na yung control sa akin. Like someone was controlling it. So turn off ko yung PC, tapos nagbasa-basa ako anong kailangan kong gawin. Yung pala, ang pinakakailangan yung gawin first is i-disconnect nyo yung PC sa Wi-Fi. Kasi pag na-disconnect mo yung sa Wi-Fi, hindi na nila makakontrol. Tapos ang next is parang i-check mo kung meron mga na-install sa PC mo na mga
mga software kaya nila na access. Tapos trinay ko kagabi, kaso nag-error yung laptop ko. Actually until now, hindi ko pa naaayos yung laptop ko kasi parang kailangan ko yatang reformat, parang ganun, para mawala lahat ng mga na-install na app. Nakakatakot, hindi ko alam kung paano nangyari na someone was controlling my computer talaga. Kaya nga sabi ko, saktong-sakto kasi kakabili ko lang ng laptop, 'di ba? Like what are the odds ng coincidence talaga? Kakabili ko lang ng laptop, tapos yung laptop ko ngayon, hindi ko pa siya maayos. Like kasi nag-error pa siya. Kasi I was trying to reformat it kasi mabagal yung wifi ko kagabi. So ito try ko ulit ngayong gabi. Hopefully maayos ko yung laptop. Pero ang scary. Alam mo yung parang nanonood ka lang ng video mo tapos biglang nakakikita mo someone was controlling it. Paano kaya nila nagagawa yun? Nakakatakot. Pero parang blessing in disguise na rin na parang bumili ako ng bagong laptop. Kasi if ever, fingers crossed, if ever hindi maayos yung old laptop ko, at least may bagong akong laptop, no? Sinabi ko kasi na hindi nasisira yung laptop, parang nagtampo tuloy siya. Pero ayun, like be careful guys. I'm not sure kung meron ba akong na-click na link sa mga emails ko. Like sobrang careful naman ako sa pag-click ng link. Pero I'm not sure kung meron akong na-click na link na because of that may na-install yung hacker sa PC ko. I-figure out ko pa kung anong gagawin ko later. Hindi ko rin sure kung because of the wifi. Pero hotel wifi naman yung ginagamit ko kagabi. Hindi naman ako nag-connect sa parang wifi na public, ganun. But, I don't know. Ang scary nung nangyari kagabi. But, try ko na ayusin later. Hopefully, maayos ko yung laptop. And the next thing pala na ginawa ko, guys, is change ko yung password ko. No? Very important yun kasi na-compromise na, di ba? Alam na nila yung password mo, na-compromise na. So, you have to change your password. So, yun yung mga ginawa ko. Change your password. Tapos, try ko na i-reformat na lang yung PC ko. Kung ayaw niya talaga gumana, like i-reformat ko na lang. I'm not sure, mawawala yung mga files ko na nakasave yata doon, but I don't have a choice. Yung guys, one last look of this busy area. Ito yung nakikita ko from my hotel, di ba? Yung parang Ferris wheel. Tapos yan, mayroon ditong stream. Tapos yung mga tao, yan, daming tao sa gilid, especially on that area. So I think that's it for now, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin. Mas maganda kung ito yung background natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit dito sa Osaka, Japan. So bukas magtutour naman tayo sa may Kyoto area. Meron lang akong gustong balikan na tour. Ay, wait lang. Yun guys, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Osaka, Japan. And I'll see you again on the next one. Bye bye.